that we teach obedience and we model obedience. Kadang moingon ta nga motulog ta nga anak obey ha, pero kita di taga-obey sa Ginoo. Di ba? Ganahan kita anak kinahanglan mo obey ta. Obey ka, suko sulti na obey ka. Pero sila makadungog sila. Allah, si mama lagi si papa hindi lagi obedient sa Ginoo. Wala makita. O kaya sila naay mahitabong inconsistency. Nga unsaon pag-establish o unsaon pag-strengthen ang foundation nga si Jesus ang authority sa kinabuhi niya kung wag niya nakita sa iyang parents ang authority ni Jesus sa kinabuhi nila. Nya, di ba kinsa may ginikanan nga dili ganahan og God-fearing children? Wala desire nato, di ba? Gusto ko pag dako mahindadukon sa Ginoo ang akong anak. Nya unsaon nila unsaon pagka-develop ana nga philosophy or mindset that God kung wa nila nakita, wa na model sa ginikanan. And that is my desire as well kung tagaan mi sa Ginoo anak. Now we will teach them obedience not because ingon namo but ingon sa Ginoo. But the best way to teach is by modeling. Muna nag-ingon Apostle Paul nga, follow me as I follow Christ. Kaya lisod man ang follow what I say, don't follow what I do. Di ba? Inconsistent ka nang na kaya actions will always speak louder than words. Di ba? So mo ni diri nakita na diri when you honor your father or mother, you honor your mother and father not because mother said or papa said, but it is right because God said it. So importante kayo nga ma-establish sa kasing-kasing and even as a church. I always teach you, do not do this not because pastor said so, but it was written in the Word of God. Munang I always present to you Bible verses to let you see and know nga it's in the Bible. Dili lang siya nga pauyunon tamo nga mo himo niya na tungod kay I think that is right, but it was in the Bible, in the Word of God. So una nga challenge, i-model, teach obedience, but do not threat them to obey, but let them learn obedience by recognizing the authority of the Lord Jesus Christ. Dili nato sila tuluan og obedience tungod kay hadlok sila mabunalan. Pag di kang bunalan, latusong na yung karon. Dawi ko na latos, dawi ka na mudako na. Karon, mga nagkantong bata ba nga? Pag nung imo kong gibunalan, siya palang gata magbuka na. Saan di bata? Sige lang bakit dako na ko langgaon kasag ka. Lagi dito mo pasabot niya sa ni balos dito. Malos yun, tigulang. Di ba kay Hindi na mga kalihok. kinsa may nakarelate na rin nga when parents will disobey aging kalagot. When parents will discipline or will scold us sa wrongdoings nato nga ang puhunan is kalagot. Galit. And as a result, wala na communicate nga mo ni sa'yo. Ang na-communicate nimo sa iya, sakit. Ang obedience, nawala ang authority of the Lord Jesus Christ. Ipahungawan ra ka sa iyang kalagot. Pura ka ito. Nagpahungaw lang kasi mong kalagot sa iya. Di ba? So, importante, when we discipline, even in the church, when we teach obedience, teach it because God said it.
And then the best part is for the parents to model it. Okay? Model it. That it may be well with thee, and thou mayest live long. Blessing na. Blessing ang pagka-obedient. Now, we don't need to teach our children how to disobey because they have each inherited an inclination to sin, disobedience. Ang Adan daan yung perfect man na ay disobedience na. It is essential that a parent teach the children obedience so that the child will grow up knowing how to obey God. So, moto libagi ko anak ko, tudloan na to og obedience. Og dili nato sila i-threat to obey because of the pain. But we teach them to obey because that is what God said, because it is right. And even ako, naka-experience ko anak nga nag-obey ko tungod kay hadlok og latos. But also in the Bible, commanded yan ay latos. But ang latos should not be the highlight of the discipline. Okay? Kinikanan niya, unsay magunita, yapak sa imo bitaw. Katilaw sa kuana ba? Katilaw sa kuana, and then later on, ito nagdagko namin, nag-istoryahan na, hindi kalimot at tumato gihapak mo ni mo o inani, o mga kamungutan ganong na-late ko pulis palay. Diba? So, nauna ang kalagot nang dapat na nyawa pag mo na ibalan kung second sa rason. So, na-miss ni mo ang process of pag-discipline kung na may wrongdoings. So, lahi ang mo na-communicate, dili reverence to God, but kanang kalagot. Another thing, connected na siya diri sa verse number 4, and ye fathers, provoke not your children to wrath. Ayaw o kana bitawng hagita ang imong anak mo maglagot nimo. Asa man ang kasagaran mo sulod? Ganong naihintred ang anak sa kinikanan? Asa ang kasagaran mo sulod? Dito na sa pagdisiplina. Kay usahay na miscommunicate ang pagdisiplina. Kay abi nila na nagpamitir suko si mama sa ako, ganahan na lang siya mamunal sa ako. Na miscommunicate nga nung gibunalan siya. Kunya, wala po na proper administer ang pagbunal. Gisumpo sa Bible ha, na naibunal yun, na proper place, o na proper purpose. Kay hindi ko na spare the rod, spoil the child. Rod, ang kanang the blueness of the wound will give healing. Na kanang labod ba? Yun yung pupunalan ka na labod. Para ma-realize niya nga mali siya. Pero og lahit niya ang iyang ma-realize after siyang nabunalan, but pasabutan na ay miscommunication sa pag-communicate sa discipline. Now, kung saan na ito ni pag-connect dito sa in the Lord, we teach obedience and sometimes we force them to obey by giving them pain. By giving them pain. And perminti na lang ma-install sa usa ka, una-una sa usa ka tao, di ko ang mahadlok kung mo disobey tungod kay grabe yun ni. Pero so nawala ang kuan nga mahadlok kung mo disobey kay di malipay ang Ginoo. So kinsa man ang iyang gi-please why he obey? Nga no unsa nag-motivate sa bata nga mo obey? Nag-motivate siya nga mo obey o ang iyang gi-please ang iyang parents. Hadlok sa bunal. Hadlok tungod kay hadlok sa bunal. Pero og ni-obey siya because he wants to please God. So lahi ra kayo no? So dito na siya sa
do not provoke. Kung ma-misadminister ang discipline, nga ang puhunan is instead of installing reverence to God, ang atong puhunan sa pagdisiplin is anger, emotion. And what happens sometimes in Ani, we would like to discipline our child because of the wrongdoings, but we don't have the discipline to control our emotion. Ni usahay kung mo disiplina mong galing ta, mura bitaw buhay kay panghilapot o unsay gibati nimo. Muna usahay makakuan ka sa posisyon, i-correct nimo siya tungod kay gusto nimo siyang disiplinahon. Pero if we look at ourselves, what ay disiplina sa atong emotion? Murag lahi ang drive sa discipline o obedience. Wala kanya gitan-aw wala siya nag-obey sa imong tungod kay gitan-aw niya ang imong authority. Nag-obey siya sa imong tungod kay gitan-aw niya ang proceeding pain once you disobey. So lahi unsay pwede may tabo siya pagkahuman. Oo. So lahi ang na-install dili authority, dili reverence, dili respect, kundi fear. And muy akong kahadlokan because I grew up in that kind of atmosphere of discipline. To the point nga, niingon po ko, di ko magminyo. Kay nahadlo ko nga muabot sa point nga basig. Kay naabi tayo mga baggages. And sometimes katong imong na experience o na murag mo gawas na sa imong dili. Nagmakuran ka lang kang mga nabuhat ko to hatay pa. Then when you look back, ani mo gusto ako naandan ka dito. Una dili sayon magsulti pastor mo nga disiplinahan na. Dili na sayon ba. Depende sa pagdisiplina, disiplina nga mo risiko di maayo. Oh. So una diri nga ang discipline must be driven by you discipline because you want him to obey. And ang pag-drive sa obedience was not because of fear or pain, but reverence. So importante kay na sa tuwa, especially kay parents ni naa diri nga ako ang kani nga crowd, kami ray anak diri. No. Nagpasalamat ko nga ako ni na nakatunan ko. Ingon si mama sa ako atong time na nag-away mi kay puti ko magminyo. Atlo ko nga mo ni ako andan sa kuan. Ingon si mama, ikaw raman po diya mo pili kung imong i-allow kini ang mga baggages sa imong kinabuhi nga ikuan. Pasaanon pud nimo apil to sa imong mga kanakan. Pero tinuod manggod ang ingon sa Bible nga train up a child in the way he should go. Kanang train up a child in the way he should go, kanang i-orient nimo ang imong anak sa unsay angay niyang paingnan sa unahan. So kung ang orientation sa sulod sa balay sa pagdisiplina is based on pain, based on fear, indoctrinate na sa imuha o moabot na inig older nimo, naagay chances, naay possibilities nga mapasa to nimo. O muna akong gikahadlokan kanadto. But of course, as I grow older, I always look at it, Lord, help me to execute discipline not based on anger or emotion, but help me to have the sober-mindedness na i-install ang reverence o authority sa Ginoo sa kinabuhi sa katao. Ano po to? Modeling. Pinaka-the best is modeling. No? Na makita. So, ang mo rin sa pinaka-core na principle ano niya,
kung i-apply na nimo, you obey your master because you know God said it. You obey your master, you not because you want to please him, but you want to please God. Children will obey their parents not because the parents will spank afterward if they will not obey, but because they want to please God. So mupod, I know, even my father, I could understand na dili siya perfect. And maybe naapod siya sa point nga he's still learning during that time. And mo lagi, tungod ka he is still learning, imo bitong makatilaw po ka sa trial and error sa parenting. Diba? And di na ko po siya mag-blame, kiwa man siya nidako sa Christian family. But of course, regardless, Christian family or not Christian family, naamay po'y dili Christian nga maayo mo discipline. Pero ang kalahian sa Christian, when they discipline, they always point them to the authority. Mula na'y kalahian. Anak ay nagbuhata tungkol kay di malipay ang atong Ginooan. Pero sa upan, anak ay nagbuhata kay wa ko nalipay sa imong gibuhat. So ang nakita niya ng authority, ikaw, yes, it is also tinuwag man po. Authority man ang parents sa iyang anak. But above all, point them to the highest authority, the Lord Jesus Christ. And I hope this lesson will serve as an aid, labi na sa inyong mga anak, and kami also, we are also, if not biological, then we will adapt also. We will be in Laos. And excited na kulbaan ko when it comes to fatherhood. Siyempre, it will test my patience. Okay, once your patience will be tested, diha pa mugawas diya ang imong baggages atong gidak-ani mo. So, kuan na nato, no? Iyon na nato kung hilak ko apil.